Alright mga kapatid, dahil nga nagkaroon na daw ng kasunduan ang Pilipinas at China, 'di ba? Ang sabi ng PCG, ang pagtalima daw sa kasunduan sa China o ibig sabihin yung pagkilala o pagsunod sa kasunduan sa China ay hindi nangangahulugang sumusuko ang Pilipinas, no? Hindi ito pagsuko sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Well, tama rin naman mga tol, 'di ba? Basta ang pabor lagi para sa atin dahil kinikilala nating atin 'yan. Pero kung susundin natin lahat ng kondisyon na gustong mangyari ng China, walang pinagkaiba 'yun sa parang isinuko na nga natin talaga sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin naman natin nalalaman kung ano ang nilalaman nung kasunduan na 'yan ng DFA sa pagitan ng DFA at ng China mga tol. Pero umaasa nga daw ang Philippine Coast Guard, no, na yung kasunduan yon kaugnay sa pagpapababa ng tensyon sa West Philippine Sea sa gitna niyan ay ikinakasa na rin daw ang susunod na resupply mission. Yan ang ating aabangan mga tol. Pero itong balitang to ay mula sa GMA Integrated News, no? Ito ang ating source ng balitang bibigyan natin ng reaction, commentary and opinion ngayon mga tol dahil bilang isang Pilipino dapat aware tayo, no, sa mga ganitong kaganapan. Hindi tayo dapat natutulog lang sa pansitan na tepong may nagkakagulo na hindi pa natin alam. At kapag wala kang alam sa mga ganitong mga bagay, madali ka mapapaniwala ng mga naratibo o propaganda ng mga pro-China mga tol. Anyway, wag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga tol. Umaasa ang Philippine Coast Guard sa pagtalima ng China sa kasunduan nito at ng Pilipinas kaugnay sa pagpapababa ng tensyon sa West Philippine Sea. At umaasa rin daw ang Coast Guard, no, na susundin o tatalima ang China sa kasunduan na to. Kasi sa history natin mga tol, every time na nagkakaroon tayo ng kasunduan, tila ba hindi alam ng mga nakipagkasundo at hindi alam ng China Coast Guard. Parang tipong wala silang komunikasyon. 'Di ba? Meron silang representative, maikipagkasundo sa Pilipinas, pipirmahan, magkakamayan, picture-picture. Okay na. Okay na ang Pilipinas at China, nagkasundo na, pauhupain ng tensyon. O sige, Pilipinas, magre-resupply mission. Tung, nakaharang na naman ang mga Coast Guard. O, 'di ba? Parang wala silang komunikasyon eh. So eto, umaasa ang Philippine Coast Guard mga kapatid na susunod ang China sa kasunduan na 'yan, no? Na gayon pa man, ngayon pa lang, no, nagbibigay na ng kondisyon ang China na dapat daw magpapaalam muna tayo sa kanila kapag magsasagawa tayo ng resupply mission. Yari tayo diyan. Eto na sila, umaalma na. Sa gitna niyan, ikakasa na rin ang susunod na resupply mission. Nakatutok si Chino Oo, Gaston. paubos na yung ano nun. Paubos na yung supply. Ano, yung mga Coast Guard nila, mga mukhang pirata sa dagat eh. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. Ang binanggit na yan ng Pangulo sa gitna pa rin ng mga marahas na mga pagharang sa mga resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, halos pareho sa binanggit ng Foreign Affairs Department na napagkasunduan na ng Pilipinas at China sa pinakahuling Bilateral Consultation Mechanism o BCM. It's really an effort that we work with China to find a way there where we can de-escalate the tensions and find a way where we can undertake operations without any more of the events that have happened. Let's see. Let's see. Wala pang resupply mission. Ikinakasa pa lang ang resupply mission. Doon natin malalaman mga tol kung anong klaseng kasunduan ang nabuo, kung tayo'y nagsayang lang ba ng panahon sa pakikipag-usap sa kanila o mabuti, no, na nakipag-usap tayo sa kanila kasi humupa nga talaga tension. Hindi natin malalaman sa ngayon mga tol hangga't hindi nagkakaroon ng panibagong resupply mission kasi doon kadalasan nagkakaroon ng tension mga tol. Doon at saka rito rin sa ano. Hindi, ang pinagkasunduan naman kasi sa Ayungin Shoal lang eh, di ba? So yeah, malalaman natin kapag nagkaroon ng resupply mission, malapit na maubos yung supply ng mga sundalo doon. Kasi ang last na resupply mission natin doon mga tol, noong June 17 pa. Kung saan nga para silang mga pirata dong sumugod mga tol sa BRP Sierra Madre at yung isang sundalo nga natin na putulan ng hinlalaki. Yun yung pinaka-last na resupply mission. Ngayon, eto, usapan na may pinag-usapan na daw, nagkasundo na daw umaalma na ang Pilipinas sa bagong mga kondisyon na inilalatag ng China dahil wala naman daw yun sa binuong kasunduan. Ayan na, nakikita na natin mga tol, no, taliwas na sa kasunduan yung hinihingi ng China, parang nakikinita-kinita natin, walang mangyayari talaga maganda dyan eh.
Pero hindi pa rin natin masasabi yan hangga't walang nangyayaring resupply mission kasi doon talaga natin malalaman kung susunod ang China sa kasunduan. Tuloy natin 'to. Ang hamon na lang ngayon ay matiyak na mangyari yan. Lalo't naglabas ng pahayag ang Chinese Foreign Ministry na papayagan lang nila ang mga resupply mission kung aabisuhan sila. See? O yan Naglabas ng pahayag ang Chinese Foreign Ministry. Papayagan lang daw nila ang resupply mission kung aabisuhan sila, kung magpapaalam sa kanila. Patay tayo dyan. Ayan na. Alam na. Alam na agad mga tol kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Di ba pinaninindigan ng ating AFP, no? Hindi natin kailangan magpaalam sa kanila. Bakit tayo magpapaalam dyan? Atin yan. Di ba? Bakit tayo magpapaalam? Atin yan. So, anong mangyayari ngayon? Pag hindi tayo nagpaalam, nag-resupply mission tayo, eto na, paparating na mga Coast Guard nila. O anong nangyari na dun sa kasunduan? Mga tol, hindi pa nagaganap yung pinag-uusapan natin pero nakikita na natin, na-visualize na natin. Kasi naglabas na ng pahayag ang China Foreign Ministry. Papayagan lang daw nila kung mag-aabiso sa kanila. At kung may on-site inspection sa mga i-deliver sa BRP Sierra Madre. At kung may on-site inspection pa, ibig sabihin titiyakin muna nila na tubig, pagkain, okay. So ibig sabihin wala pa rin tayong karapatan mga tol magdala ng mga reinforcement o mga building o mga construction material sa BRP Sierra Madre mga tol. 'Di ba? Kumbaga wala pa rin, inaalisan pa rin tayo ng karapatan doon mga tol. No? Kapag tayo sumunod sa gusto nilang mangyari, ang katumbas nun parang isinuko na rin natin sa kanila yung ating karapatan. Kasi biruin mo, kontrolado nila tayo. Pwede ba yun? Tinawag itong inaccurate ng ating Foreign Affairs Department. Sabay diin na nagtapos ang kasunduan na malinaw sa bawat panig na hindi makokontra ang posisyon ng parehong bansa sa issue. Mukhang iba yung sinasabi sa kasunduan sa sinasabi ng China Foreign Ministry nila. At malamang iba rin ang magiging kilos ng kanilang Coast Guard dito. Wala talaga. Ang hirap makipagkasundo rito mga tol. We are all hopeful. Ang pag-uusap na yan, hindi natin isinuko ang ating laban sa West Philippine Sea. Atin pa rin tinitindigan ang sovereignty, sovereign rights, and our jurisdiction. Ikinakasa na ang susunod na resupply mission na nauna na ring iginiit ng National Security Council na hindi kailangang ipapaalam sa China. Yan iginiit na natin mga tol, hindi kailangan ipapaalam sa China. Kita nyo nagkaka-conflict, nagkakaroon ng nasalungatan, may kasunduan na daw, pauhupain ng tensyon, sabay biglang maglalabas ng kondisyon ng China, after niyan, iaalmahan ng Pilipinas, teka, hindi yan kasama sa kasunduan natin. O sabi ng China, kailangan daw may on-site inspection. Ibig sabihin, pupuntahan muna nila yung resupply boat, aalamin nila kung ano yung mga isusupply doon, kailangan tubig at pagkain lang yan, bawal lang mga reinforcement doon sa BRP Sierra Madre at kailangan magpaalam sa kanila mga tol. Sa tingin niyo walang mangyayaring rito, harangan? Ay naku po. Nakikita kinita na natin mga tol ang susunod na mangyayari. Wala talaga sa ayos kausap ng China. Sa monitoring ng Philippine Navy, bumaba ang bilang ng barko ng China sa West Philippine Sea mula mahigit 105 noong July 15 sa 80 na lang nitong July 22. Pero nananatili pa rin sa Escoda Shoal ang tinaguriang Monster Ship 5901 habang namataan 60 nautical miles mula El Nido, Palawan ang dalawang barko ng China Coast Guard. Samantala, nakatakdang bumisita sa bansa sina US Secretary of State Antony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin para sa 2+2 Foreign and Defense Ministerial Dialogue kung saan pag-uusapan ang mga issue sa West Philippine Sea. Okay mga tol, ituloy natin tong balitang to. Eto, mula naman dito sa Inquirer. Eto sabi, China ask Philippines to keep its promise after reaching deal on Ayungin mission. So ang sabi ng China ay umaasa daw sila na tutuparin, no, o iingatan ng Pilipinas ang pangako natin, no, sa arrangement natin sa rotation for and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Eto, bago lang tong balitang to, 13 hours pa lang nga nakakaraan Umaasa daw ang China, so mukhang nag-iimbento na sila mga tol Ano kaya yung inaasahan ng China ng ipinangako daw ng Pilipinas mga tol? Kasi ngayon pa lang umaalma na ang DFA, 'di ba? At wala daw sa kasunduan yung magpapaalam tayo sa kanila. Pero etong China nagma-mind conditioning na
Inaasahan namin ng Pilipinas natutuparin niyo ang pangako ninyo, panoorin na lang natin 'to, mga tol. China is urging the Philippines to keep its supposed promise on agreements for the rotation and resupply missions to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. In a press conference on Monday, July 22, Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning was asked about the Philippines' rejection of China's statement on the need for prior notification before conducting resupply missions in Ayungin Shoal. Kasi na-reject talaga natin 'yon. Hindi tayo kailangan magpaalam sa kanila o mag-notify pa sa kanila na magre-resupply kami, Mao reiterates what she calls China's principled position and urges Manila to work with Beijing in managing the maritime dispute. 中方基于处理当前仁爱交 Basahin na lang natin. Based on the 3-point principled position on handling the current situation on Renai Jiao, yun ang pangalan nila dun sa Ayungin China has reached a provisional arrangement 局势的3点原则立场，同菲方就运补人道 with the Philippines on the humanitarian resupply of living necessities. This reflects China's goodwill. We hope the Philippines will keep its promise. Kumbaga parang ang pinapalabas nila rito, ang promise nyo lang, Pilipinas, ang dadalhin nyo lang dyan ay tubig at pagkain lang. Humanitarian resupply of living necessities, mga kapatid. Yung mga pangangailangan lang tulad ng halimbawa ng hygiene, mga personal hygiene ng mga sundalo o mga pagkain, tubig, 'di ba? O mga pampalit na damit, siguro ganun lang. Yun lang yung inaasahan ng China at yun lang siguro ang ang pinapangako daw ng Pilipinas, 'di ba? 道主义生活物资达成临时性 We hope the Philippines will keep its promise, sabing gano'n, 'di 安 ba? 排，体现了中方的善意。我们希望菲方 And 信 work 守承 together 诺， with China 同 to 中方 jointly 相向而 manage and 行， control the 共同 situation 管 at 控 sea. 好海上 Kayo lang naman ang lumalabag dyan Kayo lang naman lagi ang marahas dyan 局势。 On July 21, the Department of Foreign Affairs said the Philippines and China have reached an understanding on the temporary arrangement for resupply missions to Ayungin. The agreement was reached after a series of consultation following what the DFA described as frank and constructive discussions between the two countries. Dapat ilabas ng DFA yung detalye ng kasunduan. During the 9th bilateral consultation mechanism on the South China Sea in Manila on July 2. However, specifics of the supposed deal have yet to be disclosed by both parties. 'Di ba? Hindi pa talaga nilalabas yung detalye nung na yun nung kasunduan na yun In a statement early Monday, the Chinese Foreign Ministry said the Philippines would be allowed to conduct resupply missions if Beijing is informed in advance and after on-site verification is conducted. Ayan na, patay na, ayan na. Ayan na nga yung sinasabi natin 'Di ba? Papayagan lang daw nila. 'Di ba? Kung magpapaalam ang Pilipinas sa mga resupply nila. Ito, between now and when the warship is stowed away, should the Philippines need to send living necessities to the personnel living on the warship, China is willing to allow it, papayagan daw, in a humanitarian spirit if the Philippines informs China in advance and after on-site verification is conducted. China will monitor the entire resupply process. Meaning, mga kapatid, kapag hindi nangyari itong gusto ng China na magpaalam ang Pilipinas at walang naganap na advance and after on-site verification, sabing ganon, o after on-site verification, kapag walang nangyaring pagbe-verify, hindi nila papayagan ang resupply mission. Sa madaling salita, mga tol, alam naman nating hindi magpapaalam ang Pilipinas at hindi rin tayo papayag na magpa-verify muna dyan dahil di natin kailangan yon. So haharangin pa rin nila tayo. Sasabihin nila, hindi namin kayo pinapayagan. Di ba? Hindi namin kayo pinapayagan mag-resupply mission. Harangan na naman yan, mga tol. Baka bombahan na naman ng water cannon yan o kaya tapatan na naman ng mga palakol yan. Kasi ito malinaw sabi rito, China is willing to allow it in a humanitarian spirit if the Philippines o kung ang Pilipinas ay magpapaalam daw muna sa China. And after on-site verification. Ibig sabihin yung mga China Coast Guard siguro sasampa doon sa resupply boat natin para i-verify kung yung mga dadalhin nating supply living necessities lang. 'Di ba? Ang tanong, mga tol, giniit na nga ng Pilipinas na hindi natin kailangan magpaalam sa kanila. Tapos ang gusto nila may on-site verification pa. At pag hindi naganap yun, mga tol, di hindi nila tayo papayagan. So anong mangyayari? Harangan na naman yan. Habulan, harangan, shadowing. So asan yung kasunduan? Wala talaga.
Later Monday, the DFA disputed China's statement on such arrangements, calling it inaccurate. O, di ba? Ayan na, umaalma na ang Department of Foreign Affairs. Kakatapos lang ng kasunduan yan, nag-aalmahan na agad sila. The DFA also stressed that the agreement was concluded with a clear understanding on both sides that it would not prejudice both countries' respective national positions. Kaso hindi nga marunong gumalang tong China. Di ba, sariling pirma nga nila sa UNCLOS, hindi nila ino-honor Mga tol, ang China nakapirma yan sa UNCLOS. Asignatory sila mga tol, nakapirma yan sa UNCLOS. Di ba ang UNCLOS ang nagsasabing ang Pilipinas ay may 200 nautical miles? Ayaw kilalanin ng China kahit na nakapirma sila sa UNCLOS. Anong tawag doon? Sarili nga nilang pirma, hindi nila ino-honor Tapos tayo hanggang ngayon naniniwala pa rin sa mga kasunduan na ganyan. According to the DFA, the Philippines will continue asserting its rights and jurisdiction in its maritime zone, including Inayungan Shoal, which is within its exclusive economic zone and continental shelf. At tulad nga na sinabi natin kanina, hindi pa man nagaganap mga tol. Etong resupply mission, nakikinita-kinita na natin kung anong mangyayari. Sabi ng China, malinaw, sinabi ni Mao-Ning, papayagan lang daw nila ang Pilipinas kung tayo'y magpapaalam sa kanila at pagkatapos nun, dapat daw merong on-site verification. Kung hindi natin gawin yun, kung hindi tayo magpaalam sa kanila at walang on-site verification, that means hindi sila papayag. So ano mangyayari? Harangan yan. Well, anyway, ano nangyari doon sa kasunduan na yun? Wala, basura lang. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.